Perwisyo na ang serbisyo, late pa magpasweldo. Ginisa ni Senator Raffy Tulfo ang prime water ng mga bilyar sa Senate hearing kanina. Bilyon-bilyong piso raw kasi ang kinikita nito pero kabi-kabila ang reklamo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang bilyones na net income ng Villar-owned Prime Water noong 2024 na nasa 1.34 billion pesos. Matapos isabina ang financial statements ng major water providers, nakita ni Tulfo ang malaking agwat sa numbers. Mula 2014 hanggang 2024, lumobo ang utang ng Prime Water mula 270 million pa halos 24 billion pesos. Pero sa halip na makita sa ground ang mga bagong pasilidad, pampahaba ng pipelines o mga water source project, bumaba pa raw ang value ng kanilang property, plant and equipment mula 5.48 billion noong 2020 pa 3.3 billion noong 2024. May mahigit 90 million din na hindi pa rin naibabayad sa isang contractor na gumawa ng leak repairs at iba pang projects sa iba't ibang prime water site, billings na overdue pa mula 2023. Sa mga water district gaya ng Sasilang, ilang beses nang naantala ang sweldo ng mga empleyado at security personnel na dapat ay protektado sa ilalim ng joint venture agreement. Napaisip po tayo, kung kaya niyo kumita ng bilyon, bakit hindi niyo po kaya maglabas para sa sahod at bayarin sa mga contractors? Since 2022, prime workers have been earning billions. Hindi po piso-piso yan, na bilyones po yan ang pinag-usapan natin. Sana naman naramdaman ito ng mga consumers. Nagsagawa rin ng malawakang survey ang komite sa mahigit 70 water districts na may JVA sa Prime Water. 61 ang nagsabing hindi sila satisfied sa serbisyo ng kumpanya, habang 52 ang nasa pre-termination o termination process na. Pero 21 lang ang may kapasidad na mag-take over sakaling umapaw na ang aberya. Sa mga lugar gaya ng Santa Cruz, San Fernando at Dasmariñas, kung saan sinuspinde ng mga LGU ang business permit ng Prime Water, mas mabilis daw ang naging pag-angat ng serbisyo dahil nakatake over na ang mga local water district. Ito ay base sa police power ng mga LGU sa ilalim ng Local Government Code. Lumalabas din na hindi tugma ang CAPEX o capital expenditure na nakasaad sa mga kontrata sa totoong assets ng Prime Water. Sa 75 JVAs, tanging 26 billion lang daw ang nakarecord na service concession assets na ang average ay 346 million lang per water district. Kapos ito sa mga pangako nila, 518 million sa Santa Cruz, 1.6 billion sa Dasmariñas at 510 million sa San Pedro sa unang 5 taon pa lang. Sa dami ng reklamo, maduming tubig, mahinang supply, fraudulent lab results at paulit-ulit na project delays, mariing iginiit ni Tulfo na kailangan na ng agarang solusyon. Prime Water, we ask you to meet us halfway. If you want this problem to go away, maybe it's time to walk away. There's still a chance for you to be the solution. Allow for a smooth mutual termination for those JVAs that wish to terminate. Handa raw ang Senado na mag-hearing ng mag-hearing hanggang may narereklamong walang tubig. Magpapasko na raw kasi at tubig pa rin ang nasa wishlist ng milyong-milyong mga Pilipino. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.